Napakasarap sa feeling yung pagising mo sa umaga, full of energy ka, feeling hindi puyat, napakaganda ng gising mo, yung tulog mo mahimbing, excited kang gawin yung mga bagay-bagay pagising mo sa umaga. Pero paano ba? Paano ba matulog na maganda yung kahinatnan? Para kanino ka ba bumabangon? Para sa sarili mo? Para sa pamilya mo? O para sa jowa mo? Huwag mo isipin yun. Hindi ka mahal nun. Bago matulog, iwaksin mo siya sa isipan mo. Dahil hindi ka na pinahalagahan nun. Huwag mong uulit-ulitin pagbasa yung mga chat at text niya. Dahil ikaw lang naman ang nagbibigay halaga. Higit sa lahat, huwag ka nang umasa na magiging okay pa. Mag-move on ka na. Mahalin mo ang sarili bago ang iba. Tanggapin mo na ang katotohanan na para kang pinakbet. Pinak ka lang, pero hindi ka naman talaga bet. Oh, bitter. Matulog ng maaga para gumwapo o gumanda. Para mapansin ka niya. Pero kung hindi pa rin, gayumahin mo na. Tapos para masarap ang tulog at gising, iwasang isipin ang mga malalabo pa sa kanal ng mga tao. Mapupuyat ka lang dyan at kinabukasan pagising mo, puyat, mabigat ang pakiramdam. Yung puso mo, yung utak mo, isipan mo, pagod. Dahil nga, pagising mo pa lang, sinalubong ka na ng kalungkutan. Masasayang lang yung energy mo, yung panahon mo. Napapagod lang yung utak mo kakaisip ng taong walang pakialam sa charot. Ayon sa research, maliban dyan sa pag-iisip sa jowa mo na walang kwenta, may mga dahilan at mga paraan. Usapang seryosohan to May mga paraan para maging masarap ang tulog at gising mo sa umaga na hindi ka feeling pagod or feeling puyat. Na pagising mo para excited kang bumangon at gawin yung mga bagay-bagay na nakagawian mo. Una, alamin ang sapat na tulog para sa sarili. Kasi iba't iba tayo ng oras ng tulog. Yung iba 5 hours okay na, 6 hours okay na. Pero according to the research na 6 to 9 hours, yun ang kailangan ng ating katawan. Pero may mga tao na hindi kaya ang 6 hours na yun yung parang battery, di ba? Yung battery ng ating katawan na kailangan para gamitin sa buong maghapon. Yung iba kailangan talaga ng 9 hours. Pero yung iba nga 3 hours lang. Pero masama yun. Kasi ang taong laging puyat or laging kulang sa tulog, maliban na lang siguro kung matanda ka na. Kasi pag nagkaedad na, 3 hours enough na. Pero ang mahalaga talaga, according to the research, is 6 to 9 hours. Lalo na kung bata pa mahilig matulog. Siguro sa mga 20s or early 30s. So, dapat talaga sapat yung tulog mo. Kung gusto mong magandang skin mo, alagang gikibelo. Kadalasan sapat na tulog magdudulot to ng maginhawa at magandang pagising mo, maganda ang resulta. Maliban sa maganda ang balat mo, maganda ang mood mo, hindi ka tupakin, positive yung pagising mo nun. Iwasan ang kape, red wine, at tsokolate bago matulog. Bakit? Kasi ang kape, nagpapagising yan. Red wine, sabi na pampatulog, pero kalimitan, natiling gising ka ayon sa pag-aaral. Lalo na ang tsokolate, isang dahilan para magising ka o manatiling gising. Yung mga inumin at pagkain na yan, ang dahilan ng sleep interruption na makareduce siya sa quality of sleep, kaya pagod ang pakiramdam pagising. Kasi nga, puyat tapos laging panagising mo sa gabi, nagkakaroon ng interruption sa tulog mo. Maligo ng maligamgam. Ayon sa pag-aaral, kailangan talaga maligamgam. Bakit? Kasi ang warm bath increasing body temperature daw, na pagkatapos mo maligo, rapid cool down immediately. Diba? Siyempre, tapos ka ng maligo ng maligamgam, pagkatapos nun hindi ka na-expose sa maligamgam na tubig, rapid yung niya, yung pakiramdam mo is malamig na kasi wala ka na sa maligamgam na tubig. So afterwards, magdulot ito ng, it can relaxes your body, muscles, tapos mag-trigger to na
antukin ka. Tapos maaari din ito magpabagal ng ating metabolic function such as heart rate, breathing, and digestion process. Adjust the temperature. Sa mga may kaya dyan, mga mayayaman, kaya mong i-adjust yung temperature kasi naka-aircon. Diba? Pero sa mga kagaya nating mahihirap, tayo ang mag-adjust. Kung ang ating room ikulog, pwede nating buksan yung bintana para yung freeway yung hangin, di ba? Labas-pasok yung hangin, hindi yung kulog. Kasi pag kulog, hindi ka talaga makatulog ng maayos kung malinsangan, mainit yung ating kwarto. Diba? Enough temperature can make you fall asleep, di ba? Ang advice is nasa mga 65 degree to 70 degree Fahrenheit. Yun yung pinaka-advisable talaga. Dim light. Yung iba kasi, pag natutulog, bukas yung ilaw. Well, nakakatulog din naman sila. Pero, ayon sa pag-aaral, na dapat dim light. Medyo madilim-dilim. Kaya nga yung iba, mayroon silang ilaw na hina lang. Sobrang hina lang. Enough lang para makita yung paligid. Pero, hindi nakaka-distract sa ating pagtulog. Kahit ako, based on my experience, mas masarap talagang tulog ko pag nakatakip yung mata ko. Pero wag lang yung ilong kasi hindi maganda yun. Natatakpan yung pagpasok ng oxygen. Pag maliwanag, mabilis tayo magising. Pero pag madilim, kaya pag nagtatakip tayo ng mata, sa gabi, pag madilim yung ating kwarto, bago matulog, ang ating utak ay tumatanggap ng sinyalis na oras na para matulog, diba? Once na madilim na ang paligid, ang ating pineal, or tamang bigkas is pineal gland, ay mag-umpisa ito mag-produce ng melatonin. Yung melatonin ay isang hormone sa ating katawan that regulates sleep cycle para antukin tayo. Siya yung nagpapaantok. Melatonin level rise at night. Tumataas yung level niya sa gabi hanggang mag-umaga. Nag-i-stay elevated siya hanggang sa umaga. Tapos, pag matulog na maliwanag, napipigilan ang pag-produce ng melatonin. Kasi nga sa dilim siya, di ba? Tapos, ang katawan natin ay hindi natutulungan upang mapasarap ang tulog. Kaya nasasira ang ating sleep cycle at ang labas ay puyat at pagod pagising. Tapos unplug. Ano ibig sabihin ng unplug? Halimbawa, mga gadget natin, yung mga bagay na pwedeng kapahamak. Halimbawa, yung mga stove nyo, baka nakalimutan. So, i-check nyo bago matulog. Yung mga dapat bunutin nyo na yung mga nakasaksak. Yung bunutin, ha? Para siguradong wala kang isipin, wala kang alalahanin, or speaking of walang isipin, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, lalo na sa jowa mo kung wala naman itong pagpapahalaga sa'yo. Kasi masasaktan ka lang. Yung utak mo, dapat i-blanco yan pag matulog ka para makakonsentrate ka. Tulog lang, kailangan mong matulog ng maayos. Kasi hindi ka naman makatulog kung yung utak mo nag-iisip or magising, di ba? So, bunutin lahat ng mga halimbawa na kasaksak para iwas sunog, para wala baka pag habang tulog ako, biglang sumiklab yung mga nakasaksak. So, unplug. Stay away from electronic device or any gadgets at least an hour before you sleep. Kasi kadalasan sa atin, mahilig, kahit nakahiga na papunta na sa pagtulog, mahilig tayo mag-cellphone. Kahit ako, ganun ako. Pero ayon sa pag-aaral, masama yun. At least 1 hour or an hour before you sleep, stay away from any gadget. Tapos, bunutin ang dapat bunutin at i-off ang mga dapat i-off. Ng mga delikadong bagay or mga gamit na maaring mag-isip ka na ikapahamak mo. Kasi maaring mag-alala ka, so paano ka makatulog na maaga? Makinig ng soft music. Sa mga taong may insomnia, makinig ng soft music. Take note, hindi lang basta soft music. Kasi ang soft music is proven ko talaga na tumutulong sa akin para antukin ako kasi minsan nagkaka-insomnia din ako. Whereas insomnia, yung gusto mo nang matulog, pagod na yung katawan mo, pero yung utak mo gising na gising, di ba? Para kang nakadar na. So, ang advice ko is makinig ka ng Delta Music. Type mo lang, halimbawa sa YouTube, Delta Music. Malaking tulong talaga kasi nga, ang Delta Music is will help your brain to relax. Tapos, wag yung love songs kasi it reminds your jowa.
So, ayan na naman tayo sa jowa. Pag love song, imbis matulog ka na, maalala mo na naman si jowa, so mag-iisip ka na naman. Kaya imbes matulog na, magising na naman ang utak mo at mag-isip sa kanya, kaya taken for granted ka lang niya. O, so, diba? Sakit. Tapos, para kang pinakbet, gaya ng sinabi ko. Pinaka lang, hindi ka naman bet. So, Delta music can help from insomnia. It can slow your metabolic function, lowering your heart rate, breathing, and blood pressure, and even relaxing your muscle. Oh, di ba nakakaganda din ng bala? So, research shows that listening soft music of at least 45 minutes can help you sleep better. Diba? Mag-CR bago matulog. Kalimitan kasi sa atin pag hindi nag-CR. Bago tayo matulog kasi madalas nagsa-cellphone tayo. Nakaugalian na natin mag-cellphone bago matulog or mag-laptop kung ano-ano man yung makinig ng music, magbasa. Pero ayon sa pag-aaral na pag habang ginagawa natin yung mga bagay na yun, yung ating pantog unti-unting nagkakalaman or yung ihi natin inaiipon na hindi natin namamalayan. So kadalasan bago tayo matulog, gumagamit tayo ng mga ganung bagay, dahilan para mapuno ito at kung hindi tayo mag-CR bago matulog, maaaring mag-interact yun sa atin. Minsan nagigising tayo sa madaling araw, 12 midnight to AM para lang mag-CR. So advice, mag-CR muna bago matulog. Bawasan ang dapat bawasan. Uminom kung dapat uminom pero dapat konti lang para hindi ma-interrupt yung ating pagtulog. Number 9, matulog ng maaga. Ika nga sa kasabihan, early to bed, early to rise. Kung halimbawa 5 AM ang gising mo, dapat matulog ng 10 PM. Matulog ng sapat para masarap ang feeling kinabukasan, diba? 10, panatilihin. Ibig sabihin, consistency is the key. Diba? Pinakamagandang paraan pag yun na yung daily routine mo is masasanay na yung ating katawan at ating mata. So, pag sanay na yung ating katawan or mata, pagdating sa mga oras na yan, antukin na tayo. So, maiwasan yung insomnia. Tapos, sabi nga, to improve the quality of life, you need to improve the quality of your sleep. Kaya dapat maganda ang tulog, sapat na tulog para maganda ang ating katawan, balat, ating utak, pag-iisip, ating mood, at ang ating kalusugan.